MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City. Ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, trending traffic enforcer binangga ng jeep. Sasakyan humarurot sa National Highway sa Nueva Ecija. Dating opisyal ng immigration na inakusahang tumanggap ng lagay, umiyak. Pagpapatapon sa mga pulis kalawag sa Mindanao, inalmahan ng isang senador. MRT3 nagkaaberya sa unang araw ng Pebrero. Sa good news, mga nanay, itatalagang traffic enforcers sa Kalakhang, Maynila. Sa news coverage, smiling plate mat na imbento. Sa Alam Ba News, alamin ano ang bribery issue sa Bureau of Immigration at sino-sino ang mga taong di umano'y involved dito. Balita mula sa Estados Unidos, mahigit 100 ambassador maglalabas ng position paper para kundinahin ang travel ban ni Trump. Sa Game Now, labanan para sa second spot ng PBA magaganap mamayang gabi. Sa Showbiz, video ng pagyakap ni Pia Wurtzbach kay Maxine Medina matapos ang pageant naging viral. Miss Congeniality at Miss Photogenic hindi na i-announce sa Miss Universe. Sa Aliwan 100 Fiestas, ano nga ba ang Pintados de Pasi Festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Samantala, ito na ang ating pinakaunang balita. Isang traffic enforcer ang sinalpok ng isang jeep sa kasagsagan ng kanyang duty. Kung paano sinalpok na ang traffic enforcer at kung paano napuruhan ito, alamin natin sa report ni RH44 Viendacles. Trending ngayon sa social media ang video ng isang traffic enforcer na binangga ng jeep. Makikita sa video footage na meron ng mahigit 50,000 views na nakatayo sa gitna ng kalsada ang traffic enforcer at walang kamalay-malay na may bubunggo na pala sa kanyang jeep. Sa sobrang lakas ng impact ay napahiga pa ito sa kalsada na agad namang tinulungan ng mga bystander. Para sa MBC Network News, RH44 Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Isa pang trending balita, isang sasakyan ng huli sa dashcam habang humaharurot sa kahabaan ng National Highway sa may Nueva Ecija naman ito. Kung paano ito garapalang mag-overtake sa mga sasakyan. Nagbabalik, alamin natin sa report ni RH44 Viendacles. Trending ngayon sa social media ang video ng isang kotse na humaharurot sa National Highway sa Nueva Ecija. Makikita sa video footage na kuha mula sa dashcam na tila may hinahabol ang kulay asul na sasakyan na walang habas kung mag-overtake. Nabahala naman ang kotseng nasa likod nito dahil hindi man lang naka-on ang headlight at hazard light ng lalaki para malaman ng ibang mga motorista kung may emergency ito o may hinahabol. Para sa MBC Network News, RH44 Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita.
Samantala, naging emosyonal si dating Immigration Deputy Commissioner Al Argusino sa pagdinig sa kanya sa Senado o pagkakadikdik sa kanya sa Senado sa pagtanggap umano ng lagay kay gambling tycoon Jack Lam. Kung ano ang naging depensa ni Argusino, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Umiyak si dating Immigration Deputy Commissioner Al Argusino sa pagdikdik sa kanya sa Senado sa pagtanggap ng lagay kay gambling tycoon Jack Lam. Giit ni Argusino, hindi siya humingi ng pera kay retired General Wally Sombero at parte umano ng investigasyon para mahuli ang mga sangkot sa bribery ang meeting nila ni dating Deputy Commissioner Michael Robles at Sombero sa City of Dreams. For the first time, Your Honor, Can the page please give him a glass of water, please? Senator Escudero, can you make a manifestation? Sana naman po, Your Honor, pakinggan niyo naman yung ginagawa namin. Ayan na po yung CCTV. Ayan na ho kung paano nangyari. Pero not once po ako humingi ng pera. Pasensya na po kayo. It's okay, Attorney. Argusino. Your Honor, this is a corruption of public official. Wala pong nagpa-file kay Jack Lam ng corruption of public official. Bakit ho? Sino sa previous administration na nag-file ng kaso kay Jack Lam? Dahil ho, kung meron man ho mga anomalies, itinatanggap nila. Kami ho, final namin, binalik namin ho yung whatever evidence that we have. Sana naman ho, huwag naman yung ganitong pinapakita sa public na guilty na ho kami. Pasensya na po kayo at I got carried away. Samantala, na high blood naman si Senator Richard Gordon kay na Argusino at Robles. Saan niya ay mga sablay at mga butas sa kanilang mga sagot. Palagi kang reluctant. Pag naandun ka, lumalabas ka. Kaya parang napapasok ka. Kaya sabi ko, para kang Junior Brad, susunod-sunuran ka lang. Di ba? Sunod-sunuran ka lang. Di ba totoo yan? Ayaw mo naman ito mangyari, di ba? Yes. Sumusunod ka lang sa kanya, di ba? Kung ano gawin niya, sabay ka lang na sabay. Kung ganun po yung binibigay ng incident or facts, Ano? Excuse me? if that would be the impression, Mr. Chair, No, what is your testimony to that fact? Am I telling you the truth when I say, ayaw mo makihalo, sumasama ka lamang, you are an innocent passenger, sinasama mo yung senior brad mo, at wala ka talagang, hindi ka kasama, tinuturo mo siya talaga. hindi po, sinasamahan ko po siya in courtesy dun sa request niya. But you knew damn well and good, you took money already. You know damn well and good, after you took the money, on the following day, Argusino asked you to give him back the money. Is that correct? Yes, Mr. Chair. So stop lying! Nag-referee din si Gordon ng magkainitan sina De Lima at Aguirre sa isyu ng patutsyadang baka dati ay may padrino si Lam sa DOJ sa dating administrasyon. Kung binawin niyo po yung salita niyong yan kay Senator Kiko, can I expect you, Mr. Secretary, na pakibawi rin po yung pagturo niyo sa akin because I have nothing to do with that. I have to verify again because of the three that I mentioned, only Senator Kiko Pangilingan denied his role. With respect to the other two, Senator De Lima and Senator Trillanes, could they be given time, perhaps until next week, within which to verify? Because it is a case of them being overheard discussing this matter of immunity giving to the two commissioners. Oh my. So at this stage, I could not yet change my statement with respect to the two. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, umalma ang isang senador sa hakbang ng PNP na ipatapon sa Mindanao ang mga pulis calawags. Kung ano ang naging pagpuna ni Senator Coco Pimentel sa plano ng PNP, alamin natin sa report ni RH44 Bien Dacles. Umalma si Senate President Aquilino Coco Pimentel sa hakbang ng PNP na ipatapon sa Mindanao ang mga pulis calawags. Ipinahayag ng mambabatas na malaking insulto para sa mga taga Mindanao ang itambak sa kanilang lugar ang mga pulis na sangkot sa iba't ibang uri ng katiwalian.
Sinabi ni Pimentel na bilang Pilipino, karapatan din ng mga Muslim na sila ay mabigyan ng proteksyon mula sa mga matitinong kagawad ng PNP. Tulad ng Senate President, sina Pangulong Rodrigo Duterte at PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ay pawang mga tubong Mindanao. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ito pa isa mataas na singil sa mga vendor ng Maynila City Hall o Manila City Hall. Pinalagan ito ng mga sinisingil o sinisingil yung mga vendors. RH29 Boy Gonzales, Kuya Boy. Dennis, maalma napakaraming vendor sa mataas na singil ng Quiapo Organized Vending Project ng Manila City Hall. Ayon kay Aling Daisy Tahanis sa mga lead ng mga vendor sa ibang lista at raon, ikinagulat nila ang 80 pesos sa araw-araw na singil ng mga organizer. Peki paan niya ang mga resibo na ibinibigay na walang katiyakan kung sa pamahalaan lungsod napupunta mataas sa singil o sa mga tiwaling tauhan ni Mayor Erap Estrada. Kapag hindi nila sila nakapagbigay ng 80 pesos sa hindi sila papayagan makapagtinda. Ayon pa kay Aling Daisy, nahirapan na ang samahan ng mga vendor na bukod sa taas ng singil ng Quiapo Organized Vending Project, nagbibigay pa sila umano sa pulis 30,000 pesos sa weekly umano. Wow. Sa pulis ng Plaza Miranda PCU, 3,000 pala, 3,000 lang. Sa 10 vendor yan, sa 10 vendor. 30,000 yan. Weekly. Sa weekly na sa Plaza Miranda PCP, sa mga tauhan na tiwaling tauhan ni Chief Inspector John Giagi at 4,000 naman kada linggo. Sa mga tao naman ni Superintendent Santiago Pascual ng Station 3 ng NPD at nagpapakilalang SPO3 Boy Wong. Panawagan ng mga vendor sa Quiapo kay Pangulong Duterte sa Klolo naman at tulungan sila na matigil ang korupsyon ng mga tiwaling tauhan ni Mayor Erap at mga kalawag na pulis Maynila. Yan ang Kuya Boy. Yes. Linawin ko lang yung binabayad nila na 80, yung nabanggit mo kanina, illegal ba yon o legal? Yun yung reklamo nila, di ba? Ang reklamo nila, may resibo, 80 pesos. Pero yung resibo, ang sabi nila, parang kaduda-duda kasi walang tatak ng Manila City Hall, ang 80 pesos lang, lalagyan ng 80 pesos, kaya po organized vending. At hindi nila, walang katiyakan daw, kung talagang sa pamahalaan lungsod, napupunta yung 80 pesos. Nabigla sila kahapon, nang bigla silang singilin ng 80 pesos. At araw-araw daw yun, pero yung resibo, nagdududa sila at yung mga organized vending na sinasabing mga tauhan daw ng Manila City Hall. Oo, nako madali naman silang hulihin, Kuya Boy, sa totoo lang, di ba? Oo, at kapag hindi nga raw sila nakapagbayad ng 80 pesos, ay tigil tinda raw ito mga vendor. Kaya sila ay nagpapasaklolo na sana tulungan daw sila sa mga abuso daw ng mga tiwaling tauhan ng Manila City Hall at bukod pa rin sa mga pulis na nangihingi sila na pawa mga tauhan daw ng Station 3 ng NPD. Yun yung nagiging problema ngayon ng mga vendor, kaya kahapon ay umalma itong mga napakaraming vendor, lalo na dito sa may Evangelist Raon at sa may area ng Quiapo dahil sa sinisingil sila ng 80 pesos kada araw. May asosasyon yan, Kuya Boy, di ba? Bakit hindi sila mag-aay ng reklamo doon sa opisina ni Mayor President Erap Estrada? Ay puro daw mga tawon daw ni Mayor Erap Estrada daw yung kanilang yung mga... yun lang. Kaya ang nangyayari ngayon ay nagpapasaklolo na sila. Sana marinig ng kanilang panawagan na tulungan sila at imbestigahan ng itong mga pang-aabuso daw ng mga tauhan ng Manila City Hall, lalo na yung mga iskalawag na pulis na bukod pa sa may 3,000 na linggo-linggo at 4,000 Station 3, ay meron pa raw na mga bagitong pulis na PO1 na nangihingi sa kanila na 50 pesos kada araw. Nako! Lalong mahal yun. Napamahal ng lalo.
Kaya natarantan na raw sila. Ang dami raw nang hihingi sa kanila. Samantala ang kanilang mga puhunan sa panininda ay inuuta lamang daw nila sa Bombay ng 5-6. Tama. Kaya ang dumudulog na sila at nagpapasaklolo, lalo na kay Pangulong Duterte na para matigil na rin korupsyon ng mga tawa ng Manila City Hall at ng mga iskalawag na polis Maynila. Kuya Boy, ito pa isang problema, 'di ba? Kababanggit lang ni Pangulong Duterte, mukhang isang pupunteriyahin yung nagpapa 5-6. Doble-doble na problema ng mga vendor. Nagtago na nga yung mga Bombay yun na. Pero yung mga Bombay, simple na lang ginagawa ngayon. Hindi na sila naniningil. Paano Ang naniningil na lamang mga sibilyan, yung mga Pilipino. Ayun. Sinasweldoan na lamang nila isang araw yung kanilang makakatulong sa paniningil ng 5-6. Bukod pa dyan, Dennis, meron din mga police Manila, doon ang nagpa 5-6. 5-6, yan doon na lang daw. Mas maganda pa raw. Mabuti na lamang daw yung may nakukunan sila ng puhunan. Pero yung sinasabing ng Pangulong Duterte na bibigyan sila ng puhunan para sa DTI yata, noong sa Maynila, ay wala pa yun. Teka muna, Kuya Boy. Tama ba yung narinig ko? Pulis ang nagpapa 5-6? Pulis. Nagpa 5-6. Ay, naku po. Okay. Dennis, marami yan sa Maynila. Ganun ba? Victoria, Blumentritt, at Quiapo. At ang ginagawa kasi ng pulis na napa 5-6, yung nangungutang sila ng, ang tawag nila sa PNP. Alam ba, nangungutang sila ng 200,000. Ang gagawin ng mga pulis na pinapaikot nila yon, ipangungutang naman nila yon sa mga vendor. Vendor sa Quiapo, Divisoria at Blumentritt. Kaya ang ginagawa nila, ang sabi ng ibang vendor, pag pulis kasi, wala silang tanggi na magbayad ng hulugan araw-araw. Hindi ka makadawa Bombay, pwede para may ka tumanggi. Okay. Ang hirap nga naman tumanggi sa isang pulis na nagpapautang, Kuya Boy. Sa totoo lang. Baka pagka tumanggi ka na hindi ka naghulog, di huli yung paninda mo. Saka pag-iinitan ka. Tama. Obligado sila na magbayad ng, sa bagay, inutang mo naman ng 5-6 yan, kailangan, pag-utang, kailangan magbayad. Okay. Okay, mula sa Maynila, yan ang Sergio Bagasales, sa RH29, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, RH29. Nagbabalita ng live si Boy Gonzales. Samantala, muli na namang nagkaaberya ang serbisyo ng MRT3 ngayong unang araw ng Pebrero. Kung ano ang dahilan ng pagkasira ng tren, alamin natin sa report ni RH09 Sunny Casulia. Tuloy ang halos araw-araw na aberya ng MRT3. Ngayong unang araw ng Pebrero ay aberya agad ang bumungad sa mga pasahero ng MRT3 kaninang umaga. Pinababa ang mga pasahero ng MRT sa southbound lane ng Santolan Annapolis Station kaninang pasado alas 5 ng umaga. Gaya ng dati, technical problem ang dahilan ng aberya, sabi ng MRT Management. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap pa rin tayo ng isang live report. Mga mangingisda sumugod sa DNR kasunod ng pagbaklas sa mga fish pen sa Laguna de Bay. Val, ito ba yung mga negosyante? RH05, Val Gonzales. Val? Dennis, sumugod sa punong tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources ang mga mamamalakaya at fish pen operators sa Laguna Lake para ibulalas ang kanilang sentimiento sa nila'y hindi makapirang pasya ni Environment Secretary Gina Lopez na alisin na ang lahat ng mga palay sa nabanggit na lawa. Ayon dito kay Mang Aurelio Santiago, ang pangkalahatang leader ng mga mamamalakaya sa Laguna Lake na mistula silang natokhang sa utos ni Secretary Lopez na linisin ang mahigit 100 hektaryang lawa
sa lahat ng uri ng mga illegal na mangingisda, maging yung mga fish pen cages. Ayon naman dito kay Dr. Francisco Arcadia, isa sa large-scale fish pen operator, na ang pasya ng kalihim ay taliwas umano sa gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte na i-regulate lamang pangingisda sa lawa laban sa mga illegal na nagmamayari ng mga fish pen at fish cages. Ano nga kung tuluyang ipagpapawal ang pangisda sa Laguna Lake. 60% ng supply ng isda sa Metro Manila at mga karatig lalawigan ay mawawala. Yan ay bukod pa doon sa mahigit 22,000 manggagawa. Kabilang na rito yung mga mangisda at kanilang mga pamilya na mawawalan ng pangkabuhayan. Ayon man sa isa sa mga tumutulong sa livelihood program ng mga mangingisda na si Sir Jose Canui, kung mayroon mang dapat alisin sa Laguna Lake, ayon ay ang mga illegal na operator na halos 50 hektarya ng lawa ang kanilang sinasaklawan o sinasakupan, at hindi yung mga lehitimong mangingisda na kumukuha at nagpapayat ng kaukulang permit sa gobyerno. Inalmahan rin ng mga rallyista ang kanilang kawalan ng kaukulang konsultasyon sa kanilang hanay ng Department of Environment and Natural Resources. Sa halip nila ipawang piso sa pamamagitan ng sulat lamang ang kanilang natanggap mula sa opisina ni Secretary Lopez. Pinalagan din ng grupo ang umanay harassment ng mga ng DENR na gagamitan sila ng armas kapag tumalag sa nagpapatuloy na demolisyon na ipinatutupad sa malawak na lupain ng lawa ng Laguna. Kung matatandaan na Dennis Angren ay una nang pinagbigyan ng DNR ang mga fish pen owners na hayaan muna silang ibenta yung natitira nilang imbak na mga isda, kasunod dito ng mahigpit na direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang zona na ibalik sa sigla ang halos namamatay ng Laguna Tibay. Val, sa Quezon City. Val, Dennis, ano ba? May lumabas ba? May nakipag-dialogue ba mula sa DENR para labasin sila? Kahit paano? Dennis, kanina yan yung inaasahan ng mga leader at maging ng mahigit 1,000 pang mga mangingisda na sila ay harapin ng Department of Environment and Natural Resources. Pero as of 10:30 kanina ay hindi pa sila hinaharap, di naman sa opisyal ng Department of Environment and Natural Resources na nagre-resulta kanina yung pagsugod ng mga realista sa napakahigpit na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Visayas Avenue o sa tanggapan mismo, sa punong tanggapan mismo ng Department of Environment and Natural Resources, Dennis. Okay, maraming salamat, Val. Mula sa Quezon City, yan ang DCRH News. Val Gonzalez, RH number 5, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RHO 5, Val Gonzalez. Samantala, may nakakuha na ng gown na idodonate ni Miss Bulgaria. Kung sino ang mapalad na dalaga at kung bakit siya ang pinagkalooban nito, binigay lang ba? Akala kong binibenta. Alamin natin sa report ni RHO 9, Sunny Casulia. Isang dalagita ang sinuwerteng nabigyan at magsusuot ng gown na ginamit ni Miss Bulgaria Violina Ancheva sa katatapos na Miss Universe. Sa isang Facebook post, masayang isinukat ng 15 anyos na si Isay Galliano ang gown na bigay sa kanya ni Miss Bulgaria. Nagpost si Miss Bulgaria pagkatapos ng Miss Universe na idodonasyon niya ang gown sa sinumang dalagitang wala o hirap sa pambili ng gown para sa JS Prom. Dahil sa kanyang anunsyo, libo-libo ang nag-comment at si Isay ang napili ni Miss Bulgaria na bigyan ng gown bago siya umuwi sa Bulgaria. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Wala bang pambili? Itsura mo kang may pambili. Samantala, tuloy ang mga balita sa MBC Network News. Pagpapaimbestiga sa mga peking tax stamp na mga dayuhang kumpanya ng sigarilyo. Suportado ng mga kongresista. Magbabalita si RH14, Let Narciso Abinales.
Kinatigan ng mga kongresista ang pagkilos ng Bureau of Internal Revenue para palawakin ang investigasyon kaugnay ng paggamit ng pekeng tax stamp sa industriya ng sigarilyo. Sa desisyon ng BIR, isasama na rin sa investigasyon sa issue ng paggamit ng pekeng tax stamp sa pakete ng Yossi, pati ang malalaking dayuhang cigarette companies. Naniniwala sina House Ways and Means Committee Chairman Dakila Carlo Cua, ako Bicol Representative Rodel Batocabe, at ABS Party List Representative Eugene Michael De Vera na ang hakbang na ito ng BIR ay maaaring maging susi para mabawasan ang tax leakage at masawata ang talamak na smuggling ng sigarilyo. Sinabi ni De Vera na patas lamang na hindi paligtasin sa ganitong pagsisiyasat ang mga dayuhang kumpanya ng sigarilyo para walang makalusot sa gobyerno. Obligasyon anya ng pamahalaan na habulin ang mga tax evader at walang dapat na pinipili dito. Yan ang DZRH News, Let Narciso Abinales, RH14, nagilingkod sa pagbabalita. Hindi natuloy ang pamamahagi ng kondom sa mga pampublikong paaralan. Kung bakit inatras ng DOH ang kanilang unang direktiba, alamin po natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Isinuko na ng Department of Health ang planong mamigay ng condoms sa mga pampublikong high school. Ginawa ni DOJ Secretary Pauline Obian ang desisyon sa harap ng paninindigan ng Department of Education na harangin ang programang ito. Ipinahayag ng kalihim na imbis na ipilit ang distribusyon ng condoms sa mga paaralan, maghahanap ng ibang katuwang ang DOH para mapigilan ang pagkalat ng HIV/AIDS, gayon din ang paglobo ng teenage pregnancy sa bansa. Isang taong gulang na baby sa Cagayan Province ang nadiskubring may HIV na nauuwi sa AIDS na nakuha sa kanyang ina, habang patuloy ang paglobo ng mga lalaking dinadapuan ng HIV dahil sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Para sa MBC Network News RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, para sa ating balitang showbiz, video ng pagyakap ni Pia Wurtzbach kay Maxine Medina matapos ang pageant naging viral. Pagbabalita si RH43 si Rahi. Patuloy na kumakalat ngayon ang video ng pagyakap ni Pia Wurtzbach kay Maxine Medina matapos na maipasa nito ang corona sa bagong Miss Universe na si Miss France. Sa nasabing video, halatang inahanap pa ni Pia si Maxine mula sa kolumpo ng mga beauty queen na nag-congratulate sa bagong Miss Universe. Makikita rin na ipinagtatanong pa ni Pia sa mga kandidata kung nasaan si Maxine. Ang mga sumunod na pangyayari nang makita ni Pia si Maxine, malalaman mamaya alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa ating good news, nakakita na ba kayo ng babaeng traffic enforcer sa bansa? How about mommy traffic enforcers? Parang in-English ko lang yun. Aba, sa Maynila, malapit na silang masilayan. Para sa kabuang detalye ng good news report na ito, alamin natin mula kay RH09, Sunny Casulia. Hindi na lamang pambahay ang mga nanay sa Maynila dahil makikita na rin sila sa kalsada bilang mga traffic enforcers. Nakatakdang magpakalat ang Manila Traffic and Parking Bureau MTPB ng mahigit 200 ilaw ng tahanan sa mga lugar na malapit sa mga public elementary school sa Kalakhang, Maynila. Ayon mismo kay Manila Mayor Joseph Estrada, bahagi ng ikinasang revamp o paglilinis sa hanay ng MTPB ang pagbuo sa grupo ng mga mommy enforcers bukod pa sa mga kawani ng ahensya na sumasailalim sa intensive training at seminars. Pagtiyak na Estrada, ang mga tinanggap na mommy enforcers ay dumaan sa Motherly Traffic Attendance Program sa pangunguna pa rin ng lokal na pamahalaan ng Maynila, kung saan isa sa pangunahing trabaho ng mga ito ay ang pag-alalay sa mga estudyante na tumatawid sa mga kalsada. Una rito ay matatandang ilang buwan bago matapos ang 2016, sinibak ng alkalde ang mahigit 600 traffic enforcers at 70 office personnel na sangkot sa extortion at iba pang mga illegal na gawain. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita.
Kahapon lang po tinalakay sa Senado ang bribery issue sa Bureau of Immigration. Pero saan nga po ba ito nagsimula? Sino-sino nga po ba ang mga personalidad na sangkot dito? Alamin po natin yan sa report ni RH49, Rita Salonga. Ginisa sa Senado sina dating Bureau of Immigration Deputy Commissioners Al Argusino at Michael Robles sa pagpapatuloy ng hearing sa bribery scandal sa pagitan ng dalawang nasabing opisyal at ang Chinese casino tycoon na si Jack Lam. Base sa nasabing hearing, napaiyak si Argusino habang patuloy nitong sinasabi na wala siyang kinalaman sa nasabing bribery. Ayon sa kanya, hindi nila alam ni Robles na may dalang pera si Wally Sombero para sa kanila at hindi rin sila nang hingi ng dagdag, maliban sa 50 million pesos na ibinigay sa kanila ni Sombero na magkita ang mga ito sa isang restaurant sa may isang sikat na kasino sa Pasay City noong nakaraang taon. Ang nasabing pera ay suhol di umano para sa paglaya ng ilan sa mga Chinese nationals na nahuli dahil nagtatrabaho ang mga ito sa kasino ni Lam sa Pampanga nang walang sapat na papeles. Iginiit na Argusino na nagmamadali silang umalis sa nasabing restaurant pagkabigay ng pera ni Sombero at gagamitin nila ito bilang ebidensya sa investigasyon nila di umano sa ilang mga opisyales ng immigration na tumatanggap ng suhol. Nagkasanga-sanga na ang istorya ng nasabing issue, lalo na at tumarami pa ngayon ang mga pangalan ng di umano'y kasama sa may alam ng pagsuhol, o tumanggap o inofera ng pera ni Lam sa Bureau of Immigration. Himayin natin kung paano at saan nagsimula ang bribery scandal na yumanig sa Bureau of Immigration. Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news para sa mga nanay na may picky eater na anak o yung mga batang mapili sa pagkain. Naimbento na ang Smiling Plate Mat. Kung paano ito makakatulong sa malakas sa pagkain ng inyong mga chikiting, alamin natin yan mula sa report ni RH44 Vien Dacles. Picky eater child? Worry no more! Ito'y dahil siguradong mapapasarap ang kain ni Bagets kapag sa Smiling Plate Mat siya kakain. Meron din itong 3 compartments upang ipaalala sa parents na kailangan ng bata ng prutas o gulay, protein at saka carbohydrates kapag kakain siya. Ang smiley face design will put the kids in the right mood para sa isang positive mealtime experience. Nagpo-promote din ito ng self-feeding at nagde-develop ng fine motor skills. Mabilis din itong hugasan, microwavable at oven-safe hanggang 350 degrees Fahrenheit. Matindi rin ang suction sa lahat ng surface upang matulungan si baby na kumuha ng food nang hindi nag-slide ang kanyang plato. At yan ang ating news discovery. RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Estados Unidos, mahigit 100 ambasador maglalabas ng position paper para kundinahin ang travel ban ni Trump. Maglalabas ng position paper ang higit 100 ambassadors ng Amerika sa iba't ibang bansa para kundinahin ang travel ban ni Trump laban sa Syrian refugees at mga mamamayan mula sa 7 Muslim countries. Sa draft ng dissent paper ng US envoys, binigyang diin ng mga ito na un-American ang kautusan ni Trump at magbibigay ng maling mensahe sa Muslim world. Iginiit ng mga ambassador na hindi makakatulong sa seguridad ng Amerika ang hakbang ni Trump. Una rito, lumagda sa executive order si Trump na nagbabawal sa mga Syrian refugees na makapasok sa US, maging ang mga mamamayan mula sa Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria at Yemen. Samantala sa Buenos Aires naman, 2,000 katao nagpalutang-lutang ng magkakahawak ang kamay sa Lake
Epiquen. Hawak kamay ang halos 2,000 katao na nagpalutang-lutang sa Lake Epiquen sa Buenos Aires, Argentina para gumawa ng world record. Sinertipikahan ito ng Guinness Book of Records bilang pinakamaraming tao na hawak kamay na nagpalutang-lutang sa tubig sa loob ng 30 segundo. Na-break nito ang record na naitala sa Taiwan noong 2014 kung saan 650 katao ang nagpalutang-lutang sa Sun Moon Lake gamit ang flotation aids. Sa record na naitala ng Argentina, walang ginamit na floating aids ang mga participants. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Susubukan ng Alaska at Star Hotshots na makuha ang second spot sa PBA Philippine Cup mamayang gabi. Makakatapat na Paul Lee at Star Hotshots ang nothing to lose na Mahindra Floodbusters habang susubukan namang talunin ng Alaska Aces ang Rain or Shine Elasto Painters. Kailangan ng Star at Alaska na manalo sa kanilang laro para maklaim ang solo second spot. Importante pa rin sa Rain or Shine ang kanilang laro para makakuha ng mas magandang seeding sa pagdarating ng playoffs. Samantala, Pride na lang ang pinaglalaban ng Mahindra sa kanilang laro laban sa Star. Kung manalo ang Rain or Shine at Mahindra, magkakaroon ng 7-way tie para sa second spot kung saan bibilangin ang quotient para malaman ang ranking ng mga koponan. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Maraming nagtaka kung bakit walang announcement para sa Miss Congeniality at Miss Photogenic ngayong taon sa ginanap na Miss Universe 2016 sa Mall of Asia Arena. Sa pakikipagpanayam sa presidente ng Miss Universe Organization na si Paula Shugart, sinabi nito na naubusan na sila ng oras para sa announcement ng nasabing awards. Anya, napakarami nilang gustong ilagay sa nasabing final show, ngunit kinulang na sila sa oras. Kung sino ang nanalo ng Miss Congeniality at Miss Photogenic, malalaman mamaya alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala, para sa ating weather report, mga kababayan, isang hindi inaasang pagbuhos po ng ulan ang ating naranasan kaninang madaling araw. Kaya pala malamig. Partikular po sa malaking bahagi po ng Metro Manila. Ngunit sa kinaumagahan ay sumilip din ang haring araw. Ano kaya ang maaaring idulot ng biglaang pagbuhos ng ulan? May panibago bang sama ng panahon ang ating aasahan? Alamin natin ang ating latest weather situation sa buong kapuluan. Mula kay RH44, Vien Dacles. Vien? Thank you, Dennis. Patuloy ang pag-iral ng Northeast Monsoon o hanging amihan sa Northern Luzon. Kaya naman asahan pa rin ang patuloy na paglamig ng panahon sa Hilagang Luzon, partikular na sa Baguio City. Asahan rin ang makulimlim na may light to moderate rain showers and isolated thunderstorms dito sa Metro Manila at sa mga probinsya ng Aurora, Isabela, Rizal at Quezon. Makulimlim na may bahagyang pag-ulan naman ang mararanasan sa mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, kasama na ang nalalabing bahagi ng Luzon. Habang asahan naman ang bahagyang maulap na may kalat-kalat na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, isa namang low pressure area or LPA ang patuloy na binabantayan ngayon ng Pag-asa na nasa labas pa naman ng ating area of responsibility. Ayon sa Pag-asa, tinutumbok ng nasabing LPA ang bahagi ng Mindanao at inaasahang magpapalakas ito habang kumikilos sa karagatan. Kaya naman kinukonsidera na ng Weather Bureau ang posibilidad na tuluyan na itong maging isang ganap na bagyo pagpasok po ng PAR. Samantala, nagpakita ang araw kanina ng 6:24 na umaga at lulubog naman mamayang 5:55 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center.
Ito naman po, dahil ilang buwan na lang, Aliwan Fiesta na at pinag-uusapan na naman natin ang mga best fiestas in the Philippines. Kilalanin muna natin ang mga natatangi nating fiesta na ipinagdiriwang ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Hatid ng Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines. At tampok nating fiesta ngayong araw ay Pintados de Pasi Festival. Saan nga ba ito isinasagawa at paano nga ba ito nagsimula? Alamin natin sa special report na ito. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Isang mapisaya, ista'y narito na. Iba-isan ng talino sa sayaw at karosa. Ang Pintados de Pasi Festival ay taunang pagdiriwang na dinaraos tuwing 3 linggo ng Marso sa probinsya ng Iloilo. Itinoon ang kapistahan sa petsa kung kailan naging syudad ng Pasig, March 14, 1998. Ang selebrasyong ito ay sumasalamin sa mayamang kasaysayan ng Pasig, Iloilo. Pangunahing bahagi ng Pintado de Pasi Festival ang sayawan ng mga taong napapalamutian ng tradisyonal na tattoo sa buong katawan. Bago pa man din dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, meron ang sining ng tattoo sa bansa. Sa Visayas matatagpuan ang pinakadetalyado at komplikadong disenyo ng tattoo ng mga katutubo. Ang tattoo ay ginamit ng mga katutubo bilang simbolo ng posisyon sa tribo, parangal, edad at kapangyarihan. Minsan din itong ginamit bilang palatandaan kung ilan na ang napatay o napugutan ng ulo ng isang lalaking mandirigma. Nang dumating ang mga Espanyol sa bansa, sinalubong sila ng mga katutubong puno ng tattoo sa katawan, kaya tinawag nila ang Isla ng Panay na Islands of the Painted Ones at La Isla de los Pintados. Nang lumaganap ang Kristyanismo, itinuring ang tattoo bilang gawain ng mga pagan o yung mga walang Diyos, kaya unti-unting tumamlay ang sining. Magpahanggang ngayon, mayroon pa ring sining ng tattoo. Nagbago na nga lamang ang dahilan kung bakit ito ginagawa. Ang pagdiriwang ng Pintados de Pasi Festival ang marahil isa na lang sa natitirang paraan para mapreserba o may pagpatuloy ang tradisyong ito. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang mapisaya, ista'y narito na. Iba-isan ng talino sa sayaw at karosa. Samantala, para sa ating countdown, ilang araw na lang bago mag-Aliwan Fiesta. Ito, yan, meron tayong 80 araw na lang Aliwan Fiesta na. So, sa lahat ng mga nanonood sa buong Pilipinas at sa buong bahagi o saan-saan man bahagi ng mundo, punta po kayo dito sa April 20, 21 at 22 sa may Ross Boulevard, sa may Vicente Soto Street. Tapos magsaya tayo ng sabay-sabay para sa Aliwan Fiesta 2017. At sumayin nyo naman ang kalating oras nating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas po alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.